Hello, nagbabalik po ako. Genius TV po, Short G. Ayan. Ito si Baron Geisler. To be fair lang po mga kababayan na 2016 pa po ito nangyari. Yung kasagsagan po ng war on drugs. Kasi ito si Baron Geisler dati mga kababayan. Talagang masasabi mo na napakabait na tao. Sobra. Ayaw naman natin manghusga, ayaw naman natin sabihin siya ay kung ano-ano mga ginagawa sa buhay dahil hindi naman natin nakikita. Pero sa mga nababalitaan natin sa kanya dati, mabait po siya. Kabaliktaran po ng kabaitan. Ayan. At tapos, itong video na to, 2016, kasagsagan po ng war on drugs, ng mga pagpapatayan, ganyan-ganyan, tukhang, ganyan-ganyan. Tapos gumawa siya ng video na hinahamon niya. May caption po kasi doon, hinahamon niya si Basti Duterte na magpa-drug test mga kababayan. Sabay daw sila anytime. Ngayon na ba? Bukas, kailangan sabay. So, hinahamon niya. Ito kasi din si Basti na panahon ng tatay niya na presidente, dating presidente Duterte. Di ba? Sinasali din niya ito sa mga sa mga talumpati niya na itong si Basti ay lagalag, hindi niya na nakikita kung saan nagpupunta, di ba? Na-involve nga to kay Elin Adarne dati mga kababayan. Tapos, mabait din ito, kabaliktaran. Ang init. Tapos, ayun nga, balik tayo kay Baron Geisler. Gumawa siya ng video na hinahamon siya at galit na galit siya. Sa inyo maya-maya lang mga kababayan. Hinahamon nga yun na magpa-drug test. Ito naman si Nino Barsaga. Napanood din daw niya. Kasi nga, sikat na naman ang drugs. Alam niyo naman na yung mga nagbubuyo, nagpa-drug test. Ayun, lumabas na naman tong video na ito mga kababayan. Ayan, panoorin niyo to. Pero bago dyan, good morning muna sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Panoorin natin si Baron Geisler. At si Nino Barsaga. Panoorin niyo ito mga kababayan. Nakakatuwa to si Nino Barsaga. Kaya na po humusga. May napanood akong video kanina lang ngayon umaga na kung saan nagtataka ako dito sa isang dating artista, dating taga-showbiz na si Baron Geisler. Napanood ko kagabi, ay kaninang umaga po. Paggising ko, may nag-alarm yung phone ko. Yung siyempre, notification niya sa mga sa Facebook. Chinik ko, nag-scroll ako ng mga posting doon. Nagulat ako. May kinagulat ako. Yung sinasabi ko, ikinagulat ko mga kaibigan, yung nagsalita si Baron Geisler sa kanyang video na kung saan sinasabi niya hinahamon niya si Davao City Congressman Pulong Duterte. Hinahamon ni Baron Geisler. At hindi lang si Paulo Duterte ang hinahamon niya. Hinahamon niya rin si Davao City Mayor Basti Duterte. Alam nyo kung ano yung hamon niya? Hindi suntukan. Hindi kung anong laro. Simple. Dito, lumikot ang utak ko. Bakit kailangan hamunin ng isang Baron Geisler yung dalawang magkapatid na anak ng dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dito lumikot ang utak ko. Hindi maglalakas loob na maghamon si Baron Geisler kung hindi niya naka-jamming, hindi niya nakasama, hindi niya nakita in person. Ang sabi ni Baron Geisler, sabay silang tatlo na magpa-drug test. Oo. Yun ang sinasabi ni Baron Geisler. Yung artista na medyo loko-loko din. Sabi niya, challenge Davao City Congressman Pulong Duterte, Davao City Mayor Basti. Yun ang pagkakasabi niya. Hinahamon niya yung dalawang magkapatid na magpa-drug test.
Ito po ang gusto kong malaman. Bakit maghahamon si Baron Gasler sa dalawang magkapatid ng isang drug test kung wala naman siyang ebidensya? Maliban na lamang kung nakasabay niyang gumagamit ng illegal na droga. Di ba? Nakasabay niya ba? Nakajamming ba niya yung magkapatid para maglakas loob siya na hamunin ng isang congressman, isang mayor ng Davao City, at nagkataon anak pa ng dating Pangulo ng bansa? I think so. Baka nakajamming niya sa paghit-hit na kung anong hinihit-hit nila. Ano po kayang masasabi dito ni Congressman Pulong Duterte? I-accept niya ba ang hamon na yon ng isang Baron Gasler at ni Davao City Mayor Baste? Pagkaraniwang tao lang si Gasler, wala sa gobyerno yan. I don't know kung pro-DDS yan, I don't know kung pro-Marcos o anti-Marcos, hindi ko alam. Yun ang the best. Sagutin ni Paulo Duterte at ni Baste yung hamon na magpa-drug test silang tatlo. Maganda yun. Para magkaalaman kung gumagamit ba ng droga yung dalawang magkapatid. Kasi, si Byron Byron Gasler di ba? Yun ang the best. Sagutin ng dalawang magkapatid. Huwag gagawa ng drama. Huwag magpagawa ng kung ano nung pasimpatya na naman na kaetsusan. Ha? Oh, sa mga DDS, putang ina ninyo. Ha? Na mga vlogger, defender, putang ina ninyo. I-content nyo yun. Yung hamon ni Baron Gasler na magpa-drug test ang anak ng dating Pangulo na sina Paulo Duterte at Baste Mayor. The best yun. Kung talagang hindi gumagamit. Ano? Kakasabay yung dalawang magkapatid? Kakasabay yung dalawang magkapatid? Hi. In 800 meters. I'm just merely an actor. Your sons. Your son. Sabay kami. Ngayon, o bukas, drug test. Gawin natin. Gawin natin. What will you do kapag yun ang nangyari? Positive siya. What will you do? What will you do? By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son, any kinds of drugs, game. 200 meters. Huwag ka magmalinis. Game. Yun na nga, si Baron, tsaka si Nino Barsaga na, di ba? Malaman yung sinasabi ni Nino Barsaga na, kung hindi mo to nakasabay at hindi mo to nakasama sa hit-hitan, bakit ang lakas-lakas ng loob nga naman na maghamon, nasabay kayo magpa-drug test. So, yun ang mga nagaganap nung panahon pa to be fair po mga kababayan. 2016 pa po yan. Galit din siya sa war on drugs, galit na galit din siya kay Duterte dati, galit na galit siya sa mga nangyayaring patayan ng panahon ng tukhang ni Pangulong Duterte. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, syempre subscribe na rin po. Genius TV, mag-iingat na tayong lahat mga kababayan. God bless po.